Shana POV. Mom, you're here. Akala ko ba next week ka pa darating? How's your trip? At bakit mag-isa ka lang? Yaya, paanda naman ng isa pang cake, sana nag-text ka mom na darating ka para sana salubungin ka namin sa airport. Wika ni mommy. Nabagot ako sa Norway kaya ayon. I left your dad, and traveled by myself alone. Lalo at ang bagal niyang kumilos, susunod na lang siguro iyon, not sure lang kung kailan, ani ng matanda. Again, kasama mo naman siguro ang nurse mo, Granny. Tanong ni Yurik, habang inalalayan nila ang kanilang lola, na maupo sa silya. Of course, I ho. Baka sabihin niyo na naglayas na naman ako na walang palm. Granny, dahil bata ka pa dati kaya mo pa, sa ngayon kasi, dapat huwag basta-basta umalis ng ibang bansa, dapat may alalay ka pa rin na pamilya. Agad na sabi ni mommy. Copy, my dear. I'm not old pa naman tingnan nyo naman ako, I can walk gracefully. I can even run fast, at pwede pa sumali sa mga marathon. And you know what? Without you guys knowing, Elle even joined a marathon last month in Norway, and guess what, I almost won. Almost okay. So, it means Limum's still strong, so don't worry too much about me. I could still travel around the world if I wanted ta. Pagmamalaki nito. Basta mommy, just let us know so we should not worry about you, dagdag pa ni mommy sa kanyang ina. Yeah Granny, don't do that again. Sabay naman ng mga apo nito. Bigla akong nahiya o ako lang ba, o pati yung mga kasama ko na si ate, at girlfriend ni Zeviel na hindi kabilang sa family nila, at the same kaya sa nararamdaman ko ngayon. Okay guys, it won't happen again, okay na ba? Oh, and who are these beautiful ladies? Let me get to know them boys, before I start to eat. Kung ayos lang, kung hindi it's up to you, aniya kaya mas lalo akong kinakabahan. Sure Granny, malaking ngiti ang ginawad ni Yurik sa kanyang lola. Naunang pinakilala ni Zeviel ang kasama niya, habang nakikinig naman ang kanyang lola, nakamasid siya ng maayos sa sinasabi ni Zeviel, at may tinatanong din ito. Nakapunta ako sa Surigao del Sur, and Norte and they are both beautiful places to visit, lalo na nung dalaga pa ako. Lagi kaming pumupunta ng mga kaibigan ko sa beach, and that's how I met YR Lolo, na naging turista rin, at kaibigan din pala ng lolo nyo ang daddy ng daddy nyo. Kwento ng ginang, habang nakatingin sa kanyang mga apo. So you mean Lola? Iyon din ang time na nagkakilala sina mommy and dad, dahil nasa generation nyo pala nagsimula. Wika ni Zeviel. Exactly I ho, sinong mag-aakala, na magkakaroon ako ng mga banyaga, at nagagwapuhan ng mga apo, triplets pa, napagod tuloy ako sa pagbabantay sa inyo noong maliit pa kayo, ang lilikot nyo kaya Sunod naman ipinakilala ni Yurik si ate, dahil siya ang next na nasa table. Hindi ko lang alam kung ako ba ang binabalikan niya ng tingin simula pa kanina. Pero minsan nahuhuli ko ang titig niya sa direction ko. Alma, I know her. She was one of my favorite enemies, when we were young. I don't have any idea about now, if she'd still hate me. Never mind about our past life, everyone. Continue, aniya na mas lalong naliwanagan sa amin ni ate. Ang lola siguro nila ang ayaw makita ni Lola Alma, I was wondering what really happened during their young age, at kung bakit parang until now, they hated each other. Hinawakan naman ni Zane ang kanang kamay ko, habang malapad ang ngiti na nakatingin sa kanyang lola. Binaba ko sa kondangan ang isa ko pang kaliwang kamay, dahil pinagpawisan na ito, at medyo nanginginig. Granny, my soon-to-be wife. The girl that I mentioned to you on the phone, that want to spend my whole life with. Her name is Shana Cole. Ngumiti ito sa akin, kaya napangiti rin ako. Hello po Lola, nice to meet you po. Tumaas ang gilid ng labi niya. Nice to meet you too, iha. Sa daming nangyari sa buhay nyo, ay kayo pa rin talaga ang itinadhana. Kahit gaano katagal na comatose ang apo ko na si Zane after the tragedy, ay ikaw pa rin ang pinipili niya at pinili mo. Mommy, boses pagbabante ni mommy sa kanyang ina, habang umiiling.
Mahigpit naman, na nakahawak si Zane sa kamay ko, na tila takot na tatakbo ako palabas ng bahay nila, kapag may nalaman ako na hindi maganda. Nakomato si Zane po. But when? Hindi ko po alam ang bagay na yan. Nalilito kong tanong, biglang natigilan sila sa pagkain, dahil sa sinabi ng lola nila. Hindi ko po alam ang bagay na iyan. You didn't tell her about your past, I hope. It's been so long. Ilang taon na ba? Hanggang kailan nyo pa itatago ang nangyari sa inyo noon? Hindi makapaniwalang sambit ng matandang ginang. Mama, not here in front of the food, please. Oh sorry, nadulas naman ang bibig ko. But still, hindi ko nababawiin pa ang sinabi ko. Malapit na silang ikasal, dapat nakalaya na sila pareho sa kanilang past, para hindi yun ang dahilan para maghilaw sila. Dagdag pa nito. Grandma, sa ngayon, si Zane na naman ang samaway sa kanyang lola, habang natigilan naman ang mga tao sa paligid. Hindi ko alam kung may alam ba sila sa nakaraan na tinutukoy ng ginang, about sa aming dalawa ni Zane, at ako lang ang tanging tanggang lutang, na wala na namang alam, kung ano ang pinag-uusapan nila. Are you okay? Tanong ni Zane sa akin. Zane, what really happened, ha? May bagay ba akong dapat malaman, na hindi ko naalala? Halos nanginginig ko na tanong sa kanya. May nililihim ba kayo sa akin na nangyari sa'yo noon Zane, na ayaw niyong malaman ko? Ako ba ang may kasalanan, kung bakit ka na comatose? Ha? Anyone? Babe, wala. I mean, let's finish your food first, ham. Tell her I hope, kasi kung hindi mo sasabihin, hindi kayo magkaroon ng katahimikan sa isa't isa. Baka balikan pa kayo ng gumawa sa inyo, tapos wala man lang alam ang asawa mo. Ako na po ang bahala sa kanila. I know, pero dapat may idea na ang asawa mo, let her remember everything. Let her remember, what really happened about her past. Ihanda mo lang ang sarili mo, kung pipilin ka parent niya, just don't force her to like you again, kung ano man ang malaman niya. Let her decide, let her choose. Mommy. Grandma. Yeah, let her remember everything. Ipaalala niyo sa kanya, kung paano sinira ng pamilya niyo ang pagkatao ng apo ko. Lola Alma, ano iyon? Tell me and please, huwag mo na akong bitinin Zane, kung ayaw mong umalis ako ngayon sa kwarto mo, at hindi na kami magpapakita pa sa iyo, ilalayo ko ang anak ko sa iyo. Gusto mo ba yun? Kayang-kaya kong gawin for my safety, and peace of mind, Zane. Iyak ko sa harapan niya. Nasa kwarto kami, dahil iyon ang gusto ni Zane, sasabihin niya sa akin lahat-lahat at walang aitet-aira. Hinawakan ni Zane ang dalawang kamay ko, habang umiyak itong nakaluhod sa harapan ko. Nasasaktan ako na makita siya na ganyan. Nasasaktan ako, habang umiiyak ang mahal ko, dahil lang sa nakaraan namin. Tumangala si Zane sa akin, habang may liham na luha ang mga mata niya. Mangako ka babe, basta mangako ka, please, na huwag mo akong iiwan, after I told you everything. Hindi ko man agad matanggap ang hinihingi ko na kapatawaran galing sa iyo, pero gusto ko lang malaman na hindi mo ako iwan na mag-isa. I need you and our child. I need you both. I can't leave this world without you and our babies, I can't. Please, would you promise me not to leave me, after what you heard? Just tell me Zane, babe. At saka ko palang sasabihin sa iyo ang maging desisyon ko, Zane. Pumikit ako ng mariin, para pigilan ang nararamdaman ko. Sobrang sakit pala, na makita mo talaga siyang umiiyak, humahagulgol sa harapan ko. Gagawin ko lahat para hindi kayo malayo sa akin. Gagawin ko, babe. Tumanggo lang ako. Mas lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa akin. Kung ano man ang marinig mo, I'll just want to let you know na pinagsisihan ko ang ginawa ko. Lahat-lahat babe, pinagsisihan ko. Kung ito man ang maging huli na kausapin mo ako. Lagi mong tatandaan na mahal kita, ikaw at ang magiging mga anak natin. Maghihintay ako kung kailan mo ako tatanggapin, basta huwag mo lang akong iwan babe, dahil hindi ko kaya. Hindi. Ang hirap tumimbang Zane, as long as hindi ko alam kung ano ang punot dulo ng lahat. Malalaman mo ang sagot ko, kung sinabi mo lahat sa akin ang dahilan, kung ano ang ibig sabihin sa sinabi ng ating mga lola. You gave me hint sa simula pa lang,
Huwag mo akong gawing detective because I'm not. Sambit ko at tumanggo siya ng tumanggo. Naalala mo ba noong high school pa tayo? Ako ang tagapagtanggol mo, kapag may nang-aapi sa'yo. Ako ang sandigan mo, kapag alam mong wala kang mapupuntahan. Ako, babe, nahihirapan ni Zane na sabi, kaya tumanggo lang ako. But then, someone's kidnapped us. Someone's abducted us. Do you remember, now? Umiling ako, dahil hindi ko maalala ang pinagsasatbi niya. Paano nangyari iyon, Zane? Alam ko kung ano ang nangyari noong kabataan ko, natin. Wala akong naalala ni isa sa mga sinasabi mo. Dahil pilit mong kinalimutan lahat dyan sa isipan mo, pilit mong inalis lahat na nangyari, babe. Marahil ayaw mong maalala ang lahat, kaya hindi mo alam. Pumikit ako pero kahit anong diin ko sa sarili, na maalala ang lahat, ay wala akong naalala na kinidnap ako, kaming dalawa mismo ni Zane. High school. Ang naalala ko lang ay masaya akong may gustong makipagkaibigan sa akin na babae, hanggang unti-unti na silang dumami. Kasama ko palagi kapag kumain kami, kapag inaaway ako ng ibang estudyante, ay isa siya sa tagaligtas ko. Isa siya sa naging superhero, ko bukod kay Zane. Kapag uwian naman ay sumasabay na ako kay Zane, at habang nasa sasakyan, lagi lang aming nagkukulitan, minsan nagbabangayan pa, kung sino ang tama sa mga sagot namin, kapag may assignment. Minsan nakakatulog pa ako sa lap ni Zeg, dahil sa sobrang pagod, at minsan, kapag inaaway ako, ay sa kanya lang ako nagsusumbong, dahil natatakot ako na sabihin kay Lola Alma, iyan lang ang naalala ko, iyan lang ang mga eksena na tumatak sa isipan ko. Kahit anong gawin ko na isipin ang sinasabi ni Zane, ay kay hirap paniwalaan dahil wala talaga akong maalala. And then, what happened habang nasa mga kamay tayo ng mga kumidnap sa atin? What really happened, Zane? Why did they kidnap us? May kasalanan ba ang pamilya ko sa kanila? How about yours? Sunod-sunod na tanong ko, dahil gusto ko nang matapos ang mga haka-haka sa isipan ko. Ako ang target nila, babe. Ako ang gusto nilang makuha, pero dahil hindi mo ako binitawan, habang pilit akong pinapasok sa kabilang kotse, kaya isinama ka. Napasinghap ako dahil sa sinabi niya. You mean, how? Huwag mong sabihin, may hamarang sa sasakyan natin. And then, they killed your driver. Tumanggo si Zane sa sinabi ko. Zane, dinala tayo sa abandonadong building, kinulong tayo roon ng 1 linggo siguro, o mahigit, pilit ko ring huwag alalahanin, pero kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan, kinuha ako, dahil alam nila na. May kaya ang pamilya ko, kaya para maligtas tayo, kaya humingi sila ng ransom worth millions. Akala ko okay na, at nagka-negotiate na sila at papalayain na tayo pero, nalaman nila na isa ka rin sa kilalang pamilya, kaya humingi ulit sila ng pera, at alam ko, hindi tayo agad may iligtas, dahil biglang inatake sa puso ang lola mo, at hindi agad makadecide ang mga pulis. Iyan ang paliwanag nila noong nagising ako, galing sa pagka-comatose. I asked them what really happened, after the incident, dahil naalala ko pa rin, kahit ilang taon akong na-comatose. Naalala ko pa rin ang nangyari. Zane, nanginginig akong hawakan siya sa mukha, dahil sa walang tigil na pag-iyak niya. At niyakap ko siya ng mahigpit, kahit nakaluhod pa siya sa kaharap ko. Hindi ko minsan maisip na sa pagkidnap sa amin, ay comatose si Zane, hindi ko maisip na inatake si Lola sa puso, kaya pala, napansin ko na lang, na nakabaston na ito, at mahina ng makalakad. Kaya pala at may mga nurse na palaging nagbabantay sa kanya. Inangat ko ang ulo ni Zane, tinatitigan siya sa kanyang mga mata, and wipe his tears using my fingers. Sinaktan ka ba nila kaya ka na comatose? Hindi siya kumibo, at tinitigan lang ako. Ngumiti ako sa kanya. Sinaktan nila tayong dalawa, tama ba? Tumanggo siya, dahil sa tanong ko. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng mga balikat niya. Pero sa ating dalawa, ikaw ang napuruhan, ikaw ang sinaktan nila ng gusto, Zane. I'm sorry, I'm sorry. Sorry for what? Wala kang kasalanan, pilit akong sumama sa'yo kasi diba? Walang iwanan, iyon ang pangako nating dalawa, diba? Sinaktan kita, babe. Umiling ako sa sinabi niya. Hindi mo ako sinaktan, sila Zane.
Sinaktan kita, hindi ako tumigil hanggat hindi ka nakikitang nasasaktan. Tama ang lola mo, babe. Sinira ko ang pagkatao mo, sinira ko ang kainosentehan mo, sinira ko. Iningatan kita, pero ako lang ang sumairas sa pangako ko, na hindi ka kailanman sasaktan. I'm sorry. Paulit-ulit ni Zane na hingi ng sorry sa akin. No Zane, no, bakit mo ba sinasabi ko iyan? If ever, paano mo ba ako sinaktan ha? He looks at me seriously. I raped you not once, not twice, not thrice but a lot of times, while we were still abducted. What? Paano nangyari yun, Zane? You made love with me, when Elle kidnapped you. And I saw blood, and I experienced laceration, because that was my first time, di ba? Mas lalong nangunot ang noo ko, dahil sa panay-iling niya. Ang ibig mong sabihin, hindi totoong dugo iyon, babe. What? How? Nakaupo na kami pareho sa gilid ng kama. Inulit natin ang nangyari, di ba? Pagkatapos kitang galawin ulit, bigla kang nagpanic attack. That was the time na naalala mo ang nangyari sa atin. When I'm about to enter you, same what you did. Noong unang ginalaw kita ng paulit-ulit, you screamed my name to stop. Nagmamakaawa ka na tumigil ako. Kahit ginawa ko na, pinagpapalo mo ako. Ibang-ibang siya na ang nakikita ko sa mga panahon na iyon, hanggang sa nawalan ka ng malay, at para ka panipaniwalang it was your first time, kahit hindi. You faked it all. He nodded. Ginawa ko iyon, para hindi ka na magtatanong, kung ano ang nangyari, dahil nahihirapan ako na makita ka kung paano lumaban. Paano makipaglaban sa nakaraan natin, na ako ang dahilan kung bakit kita nasaktan. I'm sorry babe. I'm really sorry, na sinaktan na naman kita. Pinagsisihan ko lahat, kung bakit hindi ako naging matapang, kung bakit hindi ako lumaban, at naging sunod sonoran sa kanila. Nagpadala ako babe sa pagbabante nila na patayin ako, hindi kita nailigtas at ngayon, pinagsisihan ko araw-araw ang nangyari, kung bakit ka nahihirapan sa akin. Pareho kaming titig na titig sa isa't isa, nakita ko ang takot sa mga mata ni Zane, kung ano ang magiging desisyon dahil sa isinawalat niya. Yumuko ako at nahadyap ng mga mata ko ang engagement ring na nilagay niya sa daliri ko. A promise of a lifetime. We discovered our ups and downs and we experienced the past that we both want to forget. Ngayon pa ba ako susuko? Ayokong magpakasal sa'yo. Babe, mas lalo ni Zane na hinigpitan ang paghawak sa akin. Ayokong magpakasal muna, hanggat wala pa akong naalala, Zane. Ayokong nakatali sa nakaraan. Hindi na ako bata para magalit pa sa'yo, hindi na ako bata, para hindi ko maintindihan, I'm growing up. Akala ko kung ano ang naalala ko ay iyon na lahat, iyon pala, kabaliktaran ang lahat. May mga untold story pa pala akong hindi nabubuksan tungkol sa sarili ko, may nangyaring hindi maganda. Katulad ni Riker, parang nagkaroon din ako ng amnesia, ang kaibahan lang, ay ako mismo ang gumawa ng paraan, para makalimutan iyon. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw, gusto ko na alisin kita sa buhay ko, pero di ba naging unfair naman ako, kapag ginawa ko yan? Hindi ko maalala, hindi ko alam kung paano ka sinaktan ng mga dumukot sa atin, para magawa mo yun sa akin, at kung bakit ka na comatose. Ito, sila rin ba ang gumawa nito sa'yo, at ang sugat malapit sa iyong dibdib na tinakpan mo ng tato, ay ginawa mo lang nalagyan ng tato para takpan ang ginawa nila sa atin, tama ba? Unti-unti si Zane na tumanggo, at ito ako nahihirapan na tanggapin ang katotohanan. Napansin ko na ang mga pasa niya, lalo kapag naka-shirtless lamang siya, ang mas malala ay ang nasa dibdib ni Zane. Kung titigan mo ay parang tinusok ng matulis na bagay. Kaya, bago tayo magpakasal, let me remember everything, makakaya mo bang maghintay, Vinyo Zane Mornet. Dahan-dahan siyang tumanggo sa sinabi ko. Naiintindihan ko, at handa akong maghintay na bumalik ka sa akin, at tulad ng sabi ko. Hindi ako lalayo, hindi ako papayag na mapunta ka sa iba, paulit-ulit akong hihingi ng sorry sa'yo, basta sa akin ka lang sa bandang huli. Dagdag niya pa. Kasama sila Ate Jean at Lola Alma, umuwi kami sa bahay, na hindi kasama si Zane. Pinag-usapan na namin.
Hindi siya susunod, dahil ayoko muna siyang makita. I'm sorry apo, patawarin mo ang lola mo, kung hindi ko agad isiniwalat sa'yo ang totoong nangyari sa inyong dalawa ni Zane, ayoko na dumating sa punto na you even tried to kill yourself. Every time na maalala mo ang pinagdaanan mo, saksi ako sa lahat, kung paano ka nahihirapan. Saksi ako apo, yung nakikita-kita na may hawak na kutsilyo, may hawak na baril, iyon ang mga bagay na ayoko nang maulit. Apo, sinusubukan mong kitilin ang buhay mo dahil sa nangyari. Mabuti na lang nariyan ang yaya mo, para sagipin ka, saksi ang yaya mo kung paano ka nagmamakaawa, naalisan ang mga tao sa paligid mo. Nagtatago ka kapag nakakita ka ng lalaki. Malungkot na wika ni Lola habang hawak ang kamay ko, nasa biyahe kami ngayon. Kung ganoon Lola, paano po nangyari na hindi ko na maalala iyon? Bukod doon sa sinabi ni Zane na bumalik daw ang nangyari sa akin, nung may nangyari ulit sa amin, pero nagawa niya raw ng paraan. Dahil pilit mo silang inaalis sa isip mo, apo. Lahat ng imahe, ikaw mismo gumawa noon, para sa sarili mo. Sa tulong ng iyong psychiatrist, iyan ang gusto mong mangyari, ayaw mong maalala, kaya pilit mong kinalimutan, kahit alam mo sa sarili mo na panandalian lamang iyon, ay ginawa mo para sa sarili mo. Ang nakakagulat lang dahil ang tao na dahilan, kung bakit ka nasasaktan, ay iyon din ang tao na iniingatan mo pa rin ng kay tagal. Siya pa rin ang gusto mo, siya pa rin apo, ikaw mismo ang gumawa ng paraan, na papasukin mo ang batang iyon sa puso mo. Pinatawad mo siya na hindi mo nalalaman. Mapaglaro minsan ang mundo apo, at nakipaglaro ka. Marahil, hindi mo maintindihan ngayon, huwag mong biglain, tulad ng sinasabi ko. Kung gusto mong maalala, para makalaya ka na sa nakaraan mo. Huwag mong biglain ang utak mo, dahil minsan ang utak natin ang kalaban, sa lahat ng desisyon sa buhay. At ngayon na alam mo na, nasa iyo pa rin ang desisyon, basta nandito lang kami ng ate mo, di ba Jean? Ngumiti si ate Jean, habang nakahawak sa kanang kamay ko, pinagitnaan nila akong dalawa, habang ang driver at bodyguard ang nasa harapan. May naka-convoy rin sa amin ng dalawang kotse sa unahan at sa panghuli, at ito ang mga bodyguard namin. Pagdating sa bahay, at dahil sa pagod ay nakatulog agad ako. Ngunit hindi ko inaasahan, na may samasagi sa isip ko, bigla na lang akong sumisigaw sa panaginip ko, agad din naman akong nagigising, when my ate Jean and Lola tried to wake me up. Everyday laging pumupunta si Zane sa bahay, kahit sa pagpunta sa doktor para magpa-check up ay naroon siya. He doesn't leave me alone, lagi siyang naka-antibay sa akin, kakausapin ko man siya o hindi. Nariyan lang siya at babalik sa kanila, kapag nakauwi na ako sa bahay. Naghihintay ng tawag ko, kahit hindi ko man kakausapin, gusto niya pang akong makita through video call, ay saka pa siya matutulog. Ganyan talaga ang nagagawa ng pag-ibig, minsan ang tadhana na ang gumagawa ng paraan, para magkalapit kayo sa isa't isa. Kahit gaano man kasakit ang naging umpisa, minsan mapapaisip ka sa dami-dami bakit siya pa? Bakit siya pa rin? Napatingin ako ng maigi kay Monshin. Narito siya sa bahay para kausapin ako. Wala si Natalia dahil nasa state. At ang bawat katagang sinasabi niya, ay hindi ko masyadong matukoy, kung para sa akin ba or para sa kanya. Mapaglaro nga ang tadhana, sa sobrang mapaglaro ay sumasabay ka pa. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.